Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila to. Ito mga kaibigan, pag-usapan natin. Si Mang Kanor. Kilala niyo po ba si Mang Kanor? Si Mang Kanor kasi mga kaibigan, ano po yan, mabait na tao po. Ito mga kaibigan, yung Mang Kanor kasi, ipapaliwanag ko pa ba? Hindi niya pa ba alam to? Hindi niya pa ba alam tong Mang Kanor? Alam ko, alam niyo yan eh. Kahit mga babae, alam yan eh, Mang Kanor eh. Oh. Doon sa mga doon sa ano ba yan? Anong hub yun? Doon sa video.com. Ayun, doon niya makikita si Mang Kanor. Anong nangyari mga kaibigan? Etong producers ng pelikulang Mang Kanor. By the way, etong Mang Kanor mga kaibigan ay pelikula ni Res Cortez. Siya yung gumaganap bilang Mang Kanor. Sa mukha pa lang talaga mukhang Mang Kanor na. Mukhang manyak. Mukhang Mang Kanor eh. At dito sa pelikulang Mang Kanor mga kaibigan, kahit si Res Cortez sabi niya nadiri siya sa sarili niya sa mga pinaggagawa niya. Kasi kailangan mong i-portray yung karakter ni Mang Kanor. So siguro parang nakikita nyo na na ma-imagine nyo na yung Mang Kanor kasi yung mga helicopter. So yan mga kaibigan yung ginagawa daw nito ni Res Cortez bilang pagganap sa karakter ni Mang Kanor at kahit sa sarili niya nandidiri siya sa pinaggagawa niya. Kasi mga kaibigan, itong pelikulang ito ay hindi ko alam kung rated R ba to o talagang hindi naman to X kasi imposibleng ipalabas ang X dito sa Pilipinas. Hindi pa naman tayo ganun di ba? Tawag doon. Basta hindi pa ganun ang natin, yung pananaw natin sa mga ganyang bagay. Medyo medyo mahihain pa tayo ng konti. Hindi katulad ng ibang bansa, talagang wala na. Makapal na mukha, masyado na silang masyado nang garapalan pagdating sa mga ganitong pelikula. Pero sa Pilipinas, medyo pa tayo. Medyo nahiya pa ng konti. Ganyan. Pero may mga pelikula na for adults only. Yan. Mga pelikulang sexual, no? At ang nangyari mga kaibigan kasi, eto nga gumawa sila ng pelikula. Ang mga kasali rito mga kaibigan, hindi ko na po kilala to eh. Pero syempre, kapag may Mang Kanor, merong mga batang leading lady. No? Kasi si Mang Kanor, medyo may edad na, ang partner niya, pagdating dun sa mga scenes, batang-bata, mga kaibigan. Kaya, ito yung mga naglalabasan, yung mga, ewan ko kung nakikita niyo yung mga Viva Max, yung mga babae na, parang kung magsuot ng mga damit, parang wala na ring suot. Para band-aid na lang ang suot So, yun yung mga nauuso ngayon. Bumabalik na naman itong mga pelikulang ganito. At Viva Max ang nakikita kong gumagawa ng ganito So, itong Nika Madrid, ito yung siguro yung partner niya. Tapos yung mga ibang mga hindi ko naman kilala to, yung mga baguhang artista siguro to. Yung mga kasali siguro sa mga indie films. Kasi minsan may mga indie films na rin na medyo sexual din ang dating di ba? So, yun ang ginawa nila. Bida po ito si Res Cortez. At ang nangyari kasi, ipinalabas nila yung yung Mang Kanor. Pinalabas nila kaso walang permit. Walang diyan. Magpapalabas kayo ng pelikula na ganito katindi, may explicit content. Ano ba ibig sabihin kapag explicit content? May sexual mga intercourse, may mga sexual scenes, mga pornographic scenes. So, explicit content. Tapos pinalabas nila ng hindi humingi ng permit dito sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Anong nangyari? Pinatawag si Mang Kanor. Pinatawag po ito mga producers ng Mang Kanor, mga kaibigan. Ito pong ANQ, Entertainment and Prime Stream Incorporated. Ang ginawa nito, inalaw na mag-showing yung pelikula dyan po sa mall, dyan sa Quezon City.
at pinalabas nila ng walang permit to exhibit na nanggagaling po dapat dito nga sa regulatory board, dito po sa MPRCB. At ito ring isa, mga pasaway ito. Mga pasaway ito mga to Uniprom Incorporated, nakatanggap din ng katulad na notice for exhibiting Mangkanor without the same permit. Ano pa? Ito yung mga streaming companies. At ito yung mga violation nila. Violation, Section 1, Chapter 5 of PD, number 1986, as well as its implementing rules and regulations in relation to Section 3 of PD 1986. O yan. Etong mga to, nag-violate din sa Section 5, Chapter 5 of the same IIR o implementing rules and regulations. So yun po yung yung na-violate nitong mga producer nitong Mangkanor. Pati nga itong itong Signal TV Incorporated, itong 1PH. Nagpalabas ba naman ng mga excerpts, yung mga segment ng Mangkanor na nagpapakita ng explicit content. Ito yung mga pinakita na itong Signal TV, yung torrid kissing. Alam nyo ba yung torrid kissing? Yung makikita yung naghahalikan na halos yung mukha, magkano na. Parang pasok na yung bibig nung isa dun sa bunganga nung isa. Yung laplapan. Yung talagang kung pwede nga, kainin mo na. Ayun po yung torrid kissing at apparent nudity. O yung mga hubad-hubad na konti, may takip pero wala naman. Threesomes. Ayan, yung threesomes, 3. Parang tongit. Parang nagtutongit lang mga kaibigan. At sexual intercourse. Hindi naman pinapakita talaga yung may penetration. Ano lang po ito, sexual intercourse na, syempre, rin yan. Kumbaga, may takip din, syempre. Pero sabi ko nga po sa inyo, tayo mga Pilipino, hindi pa tayo masyadong sanay sa ganyan. Di ba? Ang binayolate naman itong Signal TV, 1PH, ay itong Section 2, Chapter 4 of PD 1986. Pati na rin yung dun sa kanyang implementing rules and regulations. So, yan yung mga nangyari. Kaya, mga kaibigan, itong MPRCB ay inuulit-ulit. Inuulit kayo dun sa mga producer sa mga pelikula, lalong-lalo na yung mga ganitong klase mga pelikula. Na masyadong sensitive. Hindi po pwedeng pambata to it's. Pang po to, pang mga adult. Mga adult content ang pinapalabas. Kayo ay merong civic at moral obligation to comply with the law. Kailangan sumunod kayo. Yung pelikula ninyo, syempre, ipa-review nyo muna sa board para ma-ratingan. Ano ba yan? PG-13? Ano ba yan? General patronage ba yan? Rated R ba yan? O for adults only ba yan? Para maprotektahan. Kasi malay mo may mga bata nakapanood yan. Diba? Siyempre gagayahin yan. Wala na, magulo na. Kaya yung mga Mangkanor dyan, kamusta? Ay, naku mga kaibigan. Yun po yung nangyari. Yun po yung nangyari dyan sa pelikulang yan. Ewan ko kung anong mangyayari. Sayang naman, kung hindi nyo may palalabas yan. Kasi hindi kayo sumusunod Sumunod kayo. Excited kayo magpalabas niya. Excited kayo masyado Hindi pa nga tapos yung proseso, pinalabas nyo na. Di yari kayo. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Multa o hindi man nila ipatutuloy yung showing. Pero sa tingin ko ipatutuloy ito. Ano lang naman yan Di ba? Ganun lang yan mga kaibigan. Pagkatapos nun parang walang nangyari. Baka nga sila pa manood yung baka yung mga nagre-review nga habang nanonood nakaganon. Baka yung iba naglalaway pa. Ay nako, sige lang mga kaibigan kung ano na nasasabi ko dito Basta yun, lesson po ito dun sa mga gumagawa ng ganyang pelikula at kahit anong mga pelikula. Dumaan kayo sa proseso. Siyempre, pa-review nyo muna sa mga sa MTRCB para walang ganito. Para hindi nabibiti ng tao. Imbis na tuloy-tuloy na sana. Nahinto pa tuloy. Ang dami na sanang nag-aabang ng Mangkanor. Nahinto dahil hindi kayo sumusunod sa batas. Susunod, ayusin nyo. Hello mga nanonood dyan. Mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.